Hello everyone! Welcome back to my channel! Ayan, so ako na naman po ang inyong lingkod. This is Jaja Bustos, ang inyong kachikahan pagdating sa fertility at ang inyong kasis or friend pagdating sa chikang mga about fertility, mga kamamshis natin dyan sa mga hirap na hirap ngayon sa kanilang mga problema, sa kanilang mga matres, mga nagkakaproblema sa pagbubuntis. Alam mo yon, yung mga kasis natin dyan na mga nahihirapang magbuntis na can't afford pa silang pumunta ngayon sa hospital or sa clinic, lalo na mga moms, sobrang hirap ng buhay ngayon dahil nga sa tayo ay dumadaan sa pandemic. So kapag wala kayong kausap or alam mo yun, mapaglabasan ng mga sama ng loob, nandito ako, libre lang akong kausap. At syempre, dahil nga sa chika-chika tayo sa mga problema sa matres dyan, ayan, so pwede nyo akong makausap dyan. At kung gusto nyo magtanong sa akin, libre lang po ang mag-consult or tanong kayo, kasi kung hindi nyo po natatanong, ako po ay nag-aalaga ng mga nahihirapang mabuntis. Pero disclaimer lang mga ka-moms, eto ika-clarify ko lang sa lahat na hindi po ako doktor or hindi po ako OB-GYN. Pero ako po ay isang vlogger at isang online influencer na nag-share ng mga tips kung paano mabuntis. So, inuulit ko po, ang aking channel at ang aking page ay tungkol lang sa kung paano mabuntis. Pero pagdating sa pagpapaanak, mga operang ganyan, yung mga medyo complicated cases na ng mga bukol sa matres or kung ano-ano pa dyang mga regarding reproductive health na medyo complicated na po is, hindi ko na po ito kaya mga kamams. Kasi nga, ang goal ko lang po is mapabuntis or tulungang mabuntis ang isang babae na nahihirapang mabuntis. At kung simpleng problema lang yan sa mens ay kayang-kaya ko po kayong tulungan dyan. Kasi nga, sa tagal kong nag-aalaga na rin ng mga babaeng ganyan, kasi may programa nga kami, so 4 years na. Kaya medyo may alam na po ako or marami na po kaming mga natutulungan. So ito po mga kamams, i-share ko po ngayon ang vlog na ito is about sa bakit nga ba maraming nabubuntis na mga babaeng mahihirap lang, losyang, pangit, hindi naman pangit, kumbaga alam mo yung mga typical na babae or ordinary girl lang, just your ordinary girl sa tabi-tabi na hindi nag-aayos, hindi nagpapaganda. Pero bakit ba sila mabilis mabuntis? Kung sino pa nga daw yung walang makain, yun pa nga daw yung nabubuntis ng mabilisan. Compare dito sa mga babae na wala nga silang kumbaga, wala silang problema, marami silang pangkain, tapos napakatalino pa, mayayaman pa, pero itong mga ito ay hirap na hirap silang mabuntis. So, yan ang abangan nyo sa vlog na ito at i-share ko sa inyo yung sekreto ng mga poor girls na katulad ko at mga ordinary girl lang na katulad ko kung paano ba kami mabilis na nabuntis. At ito po ay according sa survey ko, dahil nga marami din akong mga friends at mga kamag-anak na parang hagdanan yung anak nila. So, tinanong ko sila dito at yung mga friends ko din na nahihirapang mabuntis, ito ay i-share ko sa inyo yung observation ko sa kanila at base na rin sa chika-chika namin. So, nagkukwentuhan kami. So, based doon sa mga kwento nila or sa mga sinishare nila sa akin ng mga lifestyle nila ay ibabahagi ko ito sa inyo para malaman nyo kung bakit ba nahihirapang mabuntis itong mga rich kids na to compared sa mga poor girl like me. Ayan. So, abangan nyo po ang vlog ko at wag nyo pong kalimutan na mag-subscribe po dito sa aking channel kung gusto nyo pong ma-share ko pa sa inyo ang aking mga nalalaman kung bakit mabilis akong mabuntis at yung aking mga pasyente. Ayan. So, abangan! Sumabay lang sa bayo, sarap sa pakiramdam. Simulan na natin ang chikahan mga kamams at i-share ko nga sa inyo yung mga nalaman ko or nakuha kong idea dito sa aking mga kaibigan na poor girl versus a rich girl na nahihirapan silang mabuntis at yung isa ay madali nga itong mga mahihirap na to. So, ito po kasi yung share sa akin ng isa sa mga friend ko, isa sa malapit sa akin na kaibigan na sunod-sunod yung anak niya. As in, 7 po yung anak niya. Tapos,
sunod-sunod talaga yung mga babies niya. Alam mo yung wala pang isang taon, nandyan na naman po yung isa pang pinagbubuntis niya. So ano ba yung sekreto or ano ba yung mga ginagawa niya? Bakit ba napakabilis niyang mabuntis? So eto po yung sinabi po ni ate sa akin na hindi nag-aayos, hindi nagpapaganda. Kumbaga, ano lang siya, just your ordinary girl na hindi nag-aayos, ganyan. Tapos, wala din silang makain. Minsan nga, nangungutang pa sila ng bigas sa kapitbahay. Alam mo yun, yung mga ganong klase ng buhay lang, di ba? Parang ano lang, typical na Pilipinong walang-wala. So, ganun din ako, lumaki ako sa ganong pamilya na walang-wala talaga kami at kulang na lang ay nangungutang lang din kami po ng bigas sa kapitbahay kapag ubos na yung aming kaban. Dahil nga sa marami din kami doong kumakain na magkakapatid. Minsan yung ulo ng isda, yun na lang po yung natitira sa akin dahil ako yung panganay. So, yung mga kapatid ko, nasa kanila yung masasarap na ulam. Kumbaga nasa kanila yung masarap na part ng isda kasi isang isda yan eh. So, kapag hinati mo yan sa apat, dahil apat kami magkakapatid, ulo na lang ang matitira sa akin since ako yung panganay. So, ibibigay ko sa kanila yung masarap na parte. Ayan, so ano ba yung kanilang mga lifestyle? Ganito po yan. Etong si ate na mahirap, na halos walang makain, na nangungutang lang sa kapitbahay, bihira lang silang makatikim ng masasarap na pagkain. Usually daw, ang ulam lang nila is yung kangkong na dinampot lang sa tabi-tabi, ganyan lang yung ulam nila. Then, hindi rin sila makainom ng malalamig na tubig kasi nga, wala naman silang fridge or wala silang refrigerator. Nakakatikim lang sila ng karne kapag may handaan, nakikipunta sila sa mga kapitbahay nila na may party, dun lang sila makakakain ng karne. Usually, ang kinakain lang nila ay gulay. Minsan nga ay toyo, mantika lang daw po ang kanilang inuulam. At medyo na ano nga ako dun, na-touch ako dun kasi ganun din halos yung story ko nung kabataan ko na halos wala talaga kaming makain. At yung kinakain lang po namin is kapag walang ulam ay sausaw mo lang sa sa toyo yung talbos ng kamote. Ganun lang yung lifestyle po nung na-interview ko nga na si ate na losyang, na hindi nag-aayos, na sunod-sunod yung anak. Ganun lang daw ang ginagawa nila. At yun nga, walang masarap na pagkain. Yung mga milk tea, hindi nga niya alam kung anong ibig sabihin ng milk tea. Hindi rin niya alam kung anong ibig sabihin ng mga ice cream cake, mga ganyan. So, yun yung kanyang lifestyle. As in, ang edad niya ngayon ay 40 years old na. Pero ang kinakain niya lang po is puro gulay. Makakatikim lang siguro siya ng karne once a year lang daw. Kasi nga wala silang pambili. Ngayon, yun ang shinare niya sa akin na lifestyle niya. Na hindi nga daw siya makakain ng mga karne. Puro gulay lang talaga. At yung kanin niya, minsan nga daw, halos tinapay lang ang pagkain dahil nga salat sa buhay, wala silang makain. Ganun ang mangyayari sa atin mga kamamshis. Akala kasi ng iba, porket wala tayong makain, ay hindi na tayo healthy. Sa totoo lang, mas healthy pa yung mga taong hindi pala kain kesa doon sa mga tao na oras-oras, minuminuto, ang ulam masarap, kung ano-anong mga kinakain, ganyan. Alam nyo ba na mas hindi sila healthy kumpara sa mga tao na hindi kain ng kain? Akala kasi ng iba, porket masarap at marami silang pangkain, ay sila yung malusog. No, mga kamamshis, kagaya nga ng kinuwento ko kanina, na si ating pala anak, halos wala silang makain. Hindi lang naman siya yung na-interview ko na ganun. Yung tita ko din, ganun din yung lifestyle nila. Minsan nga, 2:00 na sila kumakain eh. Kasi yung tito ko, pupunta pa yan sa tabing dagat. Mag-aano pa siya, huhuli pa siya ng isda. Kapag walang huli, walang ulam. So, ang ending, ang pagkain ay asin tubig. So, yung kanin, sinabawan ng mainit na tubig at budbura ng asin. Yun ang pagkain. Okay, so yun na nga mga kamamshis, yung tita ko, ganun din yung lifestyle niya. Katulad nitong friend ko na 40 years old na halos nga wala silang makain. Yung tita ko po na 7 yung anak niya, sunod-sunod din. Ganun din ang kanilang lifestyle. So since nasa tabing dagat sila nakatira, usually ang ulam nila ay mga shells. Alam niyo yung lato, yun lang yung mga ulam nila, yung damong dagat. Minsan yung mga ano lang dyan, yung mga nahuhuli sa
dagat, na mga isda, yung mga typical na mga isdang nahuhuli lang dyan sa tabing dagat, yun lang yung palagi nilang ulam. Ngayon, kapag walang huli yung tito ko na isda, pag uwi niya, kapag medyo masama yung panahon, nag-aano sila, nagluluto sila ng puso ng saging. Alam niyo yung puso ng saging, di ba ginugulay yon? Kung hindi gata, gisa, maraming nyug dun sa isla. So, yun yung ginagataan nila. At minsan naman ay gisa na lang. At alam niyo yung ginagamit nilang mantika, yun ay mantika ng nyug. Kumbaga yung coconut oil, di ba? Ginagawang cooking oil, coconut oil. Yun ang ginagawa nilang pangluto. Kung magigisa sila ng mga kung ano-ano, ayan. Pero sa totoo lang, ang sarap. Tapos merienda nila, pritong saging lang, ganyan. Kasi marami silang tanim na mga saging sa likod bahay. Tapos meron din silang mga nyug doon na nakatanim. So, alam mo yun, your ordinary life, just your ordinary life na walang masarap na pagkain sa tabi-tabi at walang process na pagkain. Eto minsan lang sila makatikim ng mga noodles kasi nga, yung isla na yun ay malayo sa mga grocery. So, wala silang mga tindahan na mabibilhan ng mga noodles, na mga dilatang mga sardinas na yan. So, bihirang-bihira sila makatikim. Alam mo, kapag doon ka nakatira sa isla na yun once na nakakain ka ng mga corned beef, sardinas, noodles, ibig sabihin yan may pera ka na. Pero pag yung ulam mo doon isda, ibig sabihin, wala kang pera kasi nga yung isla nandyan lang sa tabi-tabi, hulihin lang nila. So, mga kamamshis, eto naman, based sa aking experience, i-compare ko lang dito sa isa kong friend din na kasis na medyo mayaman siya. Mayaman na, hindi naman sakto lang naman. Pero yung lifestyle kasi nitong si Mamshis na to, na isa na medyo richy kid, bata pa lang siya ay medyo pagusto siya sa kanyang mga magulang. Mami, bili mo akong ganyan, bili mo ako ng ng chocolate, bili mo ako ng mga chichirya na social, ganyan. Kasi ganun nga, laging mga process, mga pagkain, mga chichirya, ang merienda nila, mga cake, mga chocolate, ganyan-ganyan, keme-keme. Diba, alam yung mga pasosyal na mga pagkain. Ngayon, mga mamshis, nagulat na lang ako kasi itong kasis ko na to ay meron na pala siyang sakit sa matres. Ingit na ingit pa naman ako sa kanya noon kasi nga, laging masarap yung mga kinakain nila pag pumunta ako sa bahay nila. Sobrang sarap ng pagkain nila. Ngayon, alam mo, hindi siya mabuntis-buntis. Tapos, naloka na lang ako nung nalaman ko yun na, ganun pala. Kung kailan na masasarap ang mga kinakain ng isang tao, doon pala talaga na marami siyang sakit na nakukuha. At, yun na nga, mas lalong yung lifestyle niya, alam mo yun, yung parang puro pa social yung mga pagkain niya. Kung sino pa yung mga ganun, yun pa yung mga hirap mabuntis. At ngayon ay nagkaroon na sila ng sakit sa matres. Kasi kapag bata ka pa, hindi mo pa naman yan agad-agad makukuha. Let's say mga 16 ka pa lang or 14, 13. Sa mga stage na yan, kapag araw-araw, naging habit mo na yung pagkain ng mga sosyalan. At kapag dumating ka sa age na medyo nag-asawa ka na and nag-iisip ka na magkaanak, doon na po tayo nagkakaroon ng problema sa matres. Doon natin inaani yun at nararamdaman na natin. Kasi alam mo yun, ingit na ingit ako sa kanya kasi ang sarap ng kinakain nila. May mga hotdog, ganyan, tapos mga cakes, chocolate. Samantalang ako, ang merienda namin, nilagang kamoting kahoy, nilagang saging, ganyan lang. Tapos, lang yung mga pagkain namin, mga pangmahirap. Alam mo yun, yung mga pang-poor, mga pang-tagabundok. Pero mga kamamshis, nagpapasalamat ako kasi yung nanay ko mabilis mabuntis at mabilis manganak dahil sa bahay lang nanganganak yun at ang lola ko ay kumadrona. And nagpapasalamat din ako kasi ang bilis ko din mabuntis. Kaya nga ito ang problema ko ngayon mga kamamshis kasi paano ba na hindi mabuntis? Kasi ako talaga, ang bilis-bilis ko talaga mabuntis. Dati hirap din ako kasi nga natira ako sa city. Mga kamamsh, ang bilis ko na lang din talaga mabuntis kasi alam mo, nag-edad na ako ngayon na. I'm already 30 years old and running to 31 na ako. But, sa age ko na to, maniwala kayo sa hindi. Hindi po ako makain ng pork, hindi na ako makain ng beef, hindi ako makain ng mga kambing. The only meat na kinakain ko talaga is chicken.
Pero pakurot-kurot lang, and depende ito sa pagkaluto kasi minsan may mga part yung chicken na hindi ko talaga gusto. The only part ng meat na kinakain ko talaga is breast kasi yun lang yung malambot at madaling kainin. Tamad kasi talaga akong maghimay-himay ng mga karne at saka pag medyo malansa siya, hindi ko na talaga siya kinakain. So at the age of 30, never po talaga akong kumain ng karning, yung talagang matakaw sa karne, ganun. Like yung mga balat ng lechon, yung mga baboy na nagmamantika. No, because I'm a half Muslim. So, hindi ako nasanay kumain ng mga pork na ganyan. Kaya, nagpapasalamat ako kasi hindi talaga ako nagkaroon ng problema sa matres. And yung kinaiinggitan kong kasis ko na laging masarap ang kanyang mga kinakain, lalo na pupunta ako sa bahay nila. Hirap na hirap talaga siyang mabuntis ngayon dahil nagkaroon na siya ng bukol sa matres. Actually, 4 sila eh. Nung mga kabataan namin, lagi silang magkasama at lagi silang sa mga sosyal na restaurant kumakain. Eh ako, wala akong pera, wala akong pambili ng masasarap na pagkain. Kaya, tiis ako sa banana Q. Yun lang yung baon ko, banana Q. Tapos, may mga juice lang dyan na sa tabi-tabi. Yung alam mo yung tag-5 piso na juice, ganun. Yun lang yung pantulak ko kasi wala eh. Yung baon ko, lang, 10 piso. Tapos, lakad ako ng lakad. Sila naka-tricycle sila, wala silang exercise. Ako kinakasikatan ako ng araw. Pero sobrang thankful talaga ako kasi alam nyo yun, yung kung sino pa pala yung maraming masarap na kinakain, yun pa pala yung maraming sakit. Kaya mga kamamshis, dito sa kwento ko na ito, dito sa shinare ko sa vlog ko na ito ay malalaman nyo talaga na kung sino pa yung maraming masarap na pagkain at kung sino pa yung walang exercise, yung mga babae na wala masyadong, yung parang kain ng kain and sila, yung parang yung ibang mga babae din na stress sila sa trabaho. Yan, yung mga may pinag-aralan na masyadong matalino na mga babae. Sila pa yung mga nahihirapang mabuntis kasi nga stress yung brain nila. Lalo na kapag masyadong matalino yung isang girl, iniisip niya na alam niya ang lahat ng bagay. Alam mo yun, yung parang I can do it sa isang trabaho. Superior ako. Kailangan magawa ko na maayos ang trabaho ko. I want to be the smartest employee of the year. Parang gano'n na parang iniisip mo na kailangan magawa mo ang best employee. So in that case, parang nagiging stress yung brain mo. Kaya hirap ka din mabuntis. Samantalang itong si ate, pahuway-huway lang, gala-gala, ganyan. Walang trabaho, walang iniisip. Katulad ng mga taong grasa, palagala-gala lang dyan, tapos na-rape lang, nabuntis na. Kasi nga yung kanilang utak, hindi sila stress. Yun po yung ibig kong sabihin mga kamamshis. Kaya yung mga kasis natin na medyo stress ang kanilang mga brain, karamihan sa kanila sila yung hirap mabuntis, lalo na pag-pressure sa trabaho. Minsan nga yung mga babaeng pakalat-kalat lang sa kanto, yun pa yung mabilis mabuntis, di ba? Samantalang itong si ate na hardworking sa kanyang work para ma-impress yung kanyang boss, ma-impress ang kanyang pamilya, ma-impress ang kanyang husband, yun ang hindi nabubuntis. Itong mga babae na pakalat-kalat lang sa tabi-tabi pa, yosi-yosi pa. Diba? Yung iba, yun pa talaga yung mabilis mabuntis kasi ang kanilang mga brain ay relax lang. So, yung mga kasis natin dyan na mga stress, I think it's time for you na piliin nyo talaga yung gusto nyo. Kasi kung gusto nyo talagang mabuntis, kailangan nyo talaga ng pahinga. Kasi yung mga brain natin, hindi rin sila laging dapat na napipressure. Kailangan din po ay meron silang pahinga. Ayan. So, iwasan natin ang ma-stress at iwasan yung kain ng mga sosyal na pagkain. Yan po ang tip para ikaw ay mabilis na mabuntis. At yan po ang pananaw ko at share ko sa inyo na kung bakit mas maraming babae ang mahihirap na babae ang nabubuntis kesa sa mga richy kiddy girls. Ayan. Okay, so na-share ko na po sa inyo vlog na ito ang aking pananaw or opinion regarding that. Kaya mga kamamshis, kung gusto nyo pang malaman ng ibang mga tips ko, kung gusto nyo pa pong may share ko na sa inyo, ay wag na wag kayong aalis sa aking channel at mag-subscribe kayo para maging close tayo sa isa. Siyempre, kapag meron akong bagong vlog, mano-notify kayo. At kung gusto nyo makipagkwentuhan sa akin at kung gusto nyo pang humingi ng ibang ideas kung paano mabilis na mabuntis, mga kamamsh,
chat nyo lang po ako sa aking Facebook page. Ayan, i-search nyo lang si Jaja Bustos. Okay? Alright, so thank you so much for watching mga kamamshis. Again, this is Jaja Bustos.